And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng paring nagkakasal kina Nanita at Trevor. Nalaki naman ang mga mata ni Nanita nang iharap siya ni Trevor sa sarili nito at dahan-dahang tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. Hoy, ayusin mo ang paghalik mo dong ha? First kiss ko to. Gusto kong maging memorable. Mahinang bulong niya sa napangasawa. Kapag ganoong tense na tense siya, hindi talaga niya mapigilan ng sarili na magbisaya. Laking Davao kasi siya. Isa pa, likas na talaga sa kanya ang pagiging madaldal, kaya minsan, wala rin siyang kontrol sa mga lumalabas sa bibig niya. Can you please just shut up? Alam ko ang ginagawa ko. May halong inis na sagot ni Trevor sa mahina ring tinig. Sinasabi ko lang naman na napanganga siya nang tuluyan nitong tawirin ang pagitan ng mga mukha nila. Bakit naman sa noo mo ako hinalikan? Ano ako, si Lola Basyang? Asik ni Nanita. Mahina pa rin ang boses. Bakit bang ingay mo? Saka baka nakakalimutan mong hindi naman tayo in love sa isa't isa para halikan kita sa labi. Ang totoo, ipinagkasundo sila ng kanilang mga lolo at lola. Mag-best friend kasi ang mga ito. At dahil puro lalaki ang mga naging anak, kaya sa kanila napasa ang kagustuhan ng magkakaibigan na pag-isahin ang kanilang mga pamilya. Ang pamilya Bermudez at Morales. Hindi na rin sila nakatanggi dahil pareho silang laking lolo at lola. Kahit may mga magulang pa naman sila. Mahal na mahal lang talaga nila ang mga ito. Naningkit ang mga mata ni Nanita. Para sabihin ko sa'yo, totoo pa rin ang nagaganap na to. At baka rin nakakalimutan mong nasa harap tayo ng maraming tao, including our grandparents. Kaya kahit hindi ko pa gustong magpahalik, I have no choice because we're married. And you are my husband now. Sana naiintindihan mo rin ang salitang kasal at asawa. Dahil kung hindi ka naman pumayag in the first place, wala na tayo sa harapan nila nga. Natigil siya sa pagsasalita kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Basta na lang kasi lumapat ang mga labi ni Trevor sa kanya. Biglang-bigla yon, ngunit pakiramdam ni Nanita, may tila kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Kumabog din ng husto ang kanyang puso, at parang may mga paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan. Happy now? O baka naman gusto mo pa ng take 2? Malamig nitong tanong. Hindi agad siya nakasagot. Narinig na lang niya ang palakpakan ng mga bisita at ang pagbati ng mga ito sa kanila. Smile, Nanita. Hindi to libing. Kasal natin to, remember? Nangaasar pa nitong wika bago pinisil ang kamay niyang hawak na pala nito. Ewan ko sa'yo. Inis pa rin niyang asik. Oh, bakit parang mainit pa rin ang ulo mo? Ginawa ko na naman ang gusto mo ah. I give you your first kiss. An instant first kiss. Pagdiriin niya. Bakit? Gusto mo nang matagal? Never na mangyayari yun. Kahit nga ang galawin ka, hindi ko gagawin. Alalahanin mong walang pag-ibig na namamagitan sa ating dalawa ni Nita. Kaya huwag kang umasa na may bibigyan kita ng anak. At paano kung humiling sila? Inginuso ni Nita ang kanilang mga lolo at lola na nakikipagkamay sa bawat taong lumapit sa mga ito. They're genuinely happy. At kahit naman hindi sila humiling, understandable na bibigyan natin sila ng apo dahil kasal tayo. Kaya huwag kang magsalita dyan ng tapos. Dahil baka kainin mo rin ang lahat ng yan sa huli. Napataas ang isang kilay ni Trevor at pinagkatitigan siya sa mga mata. At muli, kumabog ng malakas ang dibdib niya. Para kasing may magnet ang malalim nitong mga mata na kulay itim. Para siyang hinihigop na yun palapit dito na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Aaminin ni Nanita, gwapo talaga si Trevor. Mala Albert Martinez ang datingan nito. Pero never siyang nakaramdam ng mga ganoong bagay rito. Kahit mga sanggol pa lamang ay magkakilala na sila. At alam niya ang ganoong pakiramdam. Pamilyar na siya roon. Ngunit hindi niya yun gustong i-entertain dahil natatakot siya sa kahahantungan na yun. Ayon nga rito, wala naman silang pagtingin sa isa't isa. Wala nga kaya? Bulong ng kanyang isip na madali rin niyang pinawi. Tapatin mo nga ako. Do you like me, Nanita? What? No! Medyo napalakas ang tinig niya, kaya naglingunan sa kanila ang mga bisita. Pati na ang kanilang pamilya. Umayos ka nga sa mga itinatanong mo, Trevor. Asik niya rito na hininaan na ang tinig. Ikaw tong panayang bukas ng mga ganyang usapin tapos akong sisisihin mo. Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa babae. Kung hindi, kanina ko pa na-tape ang bibig mo. At para klaro lang ha, kung pareho tayong walang pagtingin sa isa't isa, then wala nang dapat pang pag-usapan. So don't be overdramatic just because we're married. Mag-focus na lang tayo sa mga negosyo natin after this. At kapag nagtanong sila, sabihin nating busy tayo. Ganun lang kasimple ni Nita. Pareho sila ni Trevor na galing sa mayamang angkan.
Siya ay galing sa angkan ng mga Morales na nagmamayari ng Morales Automotive Company, isa sa nangungunang automotive company sa bansa. Kasama rin ito sa top 10 international companies in the whole world. At hindi magtatagal, si Ninita na ang hahawak niyon. Ang pamilya Bermudez naman na angkan ni Trevor ay pagmamayari ang Bermudez Oil Company at Bermudez International Bank. Si Trevor na ngayon ang humahawak ng kumpanya ng mga to. I'm not dramatic, okay? Sinasabi ko lang ang mga pwedeng mangyari. Pero sige, payag naman ako sa gusto mong mangyari. At least sa trabaho malilibang ako. Sagot ni Ninita. At ano namang ibig mong sabihin? Boring akong kasama, ganun. Aba, malay ko. Bakit di mo tanungin ang sarili mo? Bakit naman sarili ko ang tatanungin ko? Bahagyang inirapan ni Ninita ang katabi. Daming sinasabi. Tara na nga, naghihintay na ang mga bisita natin. Pero paalala ko lang ha, kasal natin to. Masaya ang mga pamilya natin. Kaya wag mo namang ipahalata na parang binudburan ng suka ang mukha mo. Halatang pilit na pilit ang itsura. Hindi lang naman ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Parinig niya. Anong sabi mo? Umiling siya sabay ngisi. Wala, ang sabi ko, humiti ka naman kahit ngiting aso lang. Para naman matuwa ang mga lolo't lola natin. Hindi naman natin kailangan magpanggap ah. Well, ikaw siguro hindi. Pero ako, kailangan dahil mahal ko ang lola at lolo ko. At ang gusto ko, palagi silang pasayahin dahil hindi naman natin hawak ang oras. Malakas na bumuntong hininga si Trevor at tiningnan siya. Oo na, para na rin matigil yung bibig mo. Naririndi na ako eh. Sus, parang hindi mo naman ako kilala, Dong. Alam na alam mong parang Armalite ang bibig ko. Kaya ngayon pa lang, masanay ka na. Early music pa naman to tuwing umaga. Ewan. Bibili na lang ako ng maraming earpods para lang hindi marinig ang boses mong nakakairita. Mahinang sabi nito habang hila-hila siya. Mas lalo namang lumakas ang pang-aasar dito ni Ninita dahil sa nakikitang pagsasalubong ng mga kilay nito. Ay nako, aksaya lang yun ang pera. Ang mabuti pa, takpan mo na lang ang tenga mo ng unan para free. Basta wag mo lang tutuluan ng laway para walang amoy. Biglang tumigil ang lalaki at hinarap siya. For God's sake, Ninita. Please for once, just shut your mouth up. Para kang hindi nagmula sa alta sosyedad kung umasta. Daig mo pa ang isang palengkera. Abat, namumula ang mukhang mariing nagdikit ang mga labi niya bago hinila ang kamay kay Trevor. Hoy, para sabihin ko sa'yo, madaldal din ako kapag kinakabahan. Depensa niya sa sarili. Tumaas ang sulok ng labi ni Trevor. At bakit ka naman kinakabahan? Dahil ba sa akin? Mariing umiling si Ninita. No, dahil ayoko lang mapahiya ang pamilya ko. Dahilan niya. Pero ang totoo, kanina pa talaga siya apektado ng presensya ni Trevor. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng araw na nagkasama sila, doon pa sa araw ng kasal nila kumabog ng todo-todo ang dibdib niya? Ano ba naman kasi meron sa lalaking to? Kung ugali rin lang naman, kiss na agad siya sa akin. Sabi niya sa isip. Well, kung ayaw mo palang mapahiya kayo, itiko mo ang bibig mo, Ninita. Dahil once na ibinuka mo pa yan, maiiwan ka mag-isa rito. Banta nito. Hindi naman nga umimik si Ninita. Baka kasi mag-walk out nga ang lalaki. Mahirap na. Samantala, ikinahinga naman yun ng maluwag ni Trevor. Noon niya lang talaga napatunayan ng angking kadaldalan ni Ninita. Hindi naman kasi niya ito madalas na nakakausap noon kapag nakikita sila. Ayaw niya pating mapalapit dito dahil na rin sa malakas nitong presensya. Kapag kasi nasa iisang event sila, ito ang palaging bida at pinagkukumpulan ng mga tao. She's friendly but not with him. So, he was just silently watching her from afar, which he finds weird sometimes. Definitely, he knew that she wasn't her type of woman. Ayaw na ayaw ni Trevor sa madaldal na babae. Nagugulo ang tahimik niyang mundo. He was into sophisticated woman, grace with elegance. Meron din namang ganoong side ng napangasawa, kagaya na lamang sa mga oras na to. At kapag ganoong nakatikom lang ang bibig nito, para bang ibang tao na ito. Parang hindi na ito si Ninita. Which she also finds weird dahil hinahanap-hanap niya ang matinis nitong tinig. Nababaliw na yata ako dahil sa isang to. Bulong niya sa isip. Ilang beses pang pinagmasdan ni Trevor ang katabi, habang nakahawak ito sa braso niya patungo sa kinaroroonan ng kanilang pamilya. Hindi naman niya itinatangging maganda si Ninita. Para itong si Sofia Vergara ng Hollywood. Morena, pangahan ng muka, matangos ang ilong, nangungusap ang mga mata na may malalantik na pilik. At higit sa lahat, kaakit-akit ang mga labi. Gaya ng halikan niya ito kanina. Pakiramdam niya tumigil sa pag-ikot ang mundo.
She has the softest lips that every man would die to wish for. Yung tipong hahanap-hanapin talaga. Kaya naman madali niyang pinutol ang halikan nila dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili at kung saan pa sila humantong. Mga apo, congratulations sa inyong dalawa. Sobrang saya namin para sa inyo. Nakangiting bati ng kanyang lola Martha sa kanila. Sa Bermuda's Private Beach Resort sila ikinasal kaya doon na rin ang reception. Humalik si Trevor sa pisngi ng matanda. Thank you, Lola. Kagaya ni Ninita ay mahal na mahal niya rin ang kanyang lolo at lola. Kaya naman noong sabihin ng mga ito na gusto siyang ipagkasundo sa dalaga ay kaagad siyang pumayag. Kahit pa nga may kasintahan pa siya. He broke up with Aika just to make his grandparents happy. Gagawin niya ang lahat para sa mga ito kahit pa ang kapalit niyon ay ang sarili niyang kaligayahan. Kami ang dapat magpasalamat sa inyong dalawa dahil tinupad niyo mga pangarap namin. Pinag-isa ninyo ang ating mga pamilya. Sabi naman ni Lola Paula, ang lola ni Nenita. Tumingin ito sa kanyang asawa. Ang bilin ko sa iyo, apo, wag na wag mong kalilimutan. Palagi mong susundin ang iyong asawa sa lahat ng sandali. Palagi mo siyang uunawain dahil nasa ating mga babae ang ikagaganda ng takbo ng pagsasama ng isang mag-asawa at pamilya. Basta ang importante, palagi nyo lang mamahalin at irerespeto ang isa't isa. Wag na wag kayong bibitiw, lalo na kapag may dumating na pagsubok. Dahil hindi talaga yun nawawala sa isang pagsasama. Nangingilid ang mga luhang ngumiti ang matanda sa kanila bago kinuha ang kanila mga kamay ni Nenita at pinagpatong yon. Trevor, apo. Baling ni Lola Paula sa kanila. Ikaw na ang bahala dito kay Nenita, ha? May katigasan ang ulo nito at medyo maingay. Pero pagpasensyahan mo na lang. At ang sakin lang, pakamahalin mo ang apo ko kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Walang nagawa si Trevor kung hindi ang tumango bago nilingon ang babaeng sa kanya rin nakatingin. Huwag mo kayo mag-alala, Lola Paula. Gagawin ko po ang lahat ng bilin niyo. Maigi. Basta ang masasabi ko lang sa inyong dalawa, singit naman ni Lola Martha. Huwag kalilimutang ipagitna ang nasa itaas sa lahat ng sandali dahil yun talaga magpapatatag ng inyong pagsasama. At syempre, mas titibay ang isang pamilya kung magkakaroon kayo ng mga anak. Yun lang naman talaga ang huli naming kahilingan sa inyong mga apo. Ang bigyan nyo kami ng mga apo pa. Dagdag pa nito. Ay siyang tama, Martha. Maigi yung dumami pang lahi natin para hindi naman sayang. Kaganda pa naman, ano? Mabilis na sang-ayon naman ni Lola Paula. At hindi nakaligtas kay Trevor ang tinging ibinigay sa kanya ni Nenita bago nginitian ng dalawang matanda. Wag ho kayo mag-alala, kahit ilang apo ibibigay namin itong si Dong Trevor. Di ba, Dong? At malambing pa itong humilig sa balikat niya habang ikinikisap-kisap ang mga mata. Lihim na lang siyang napailing. Tama ho si Nenita, wag niyo hong isipin ang bagay na yon. Natural naman ho yung mangyayari basta ipagkakalooban kami. Sus, na batang to, oo. Aba, ay pagkakalooban talaga kayo. Hindi niyo ba alam na pinahulaan na rin namin kung ilang apong ibibigay niyo sa amin? Sabi ng kanyang lola. Oo nga, at dahil pareho daw kayong malusog ay aba, big time nakakayanin niyo raw ang isang dosena. Segunda naman ni Lola Paula. Ho? Sabay nilang bulalas ni Nenita. Nako, talagang na-e-excite ako sa 12 apo. Tiyak na mas lalo tayong babata, Paula. Ani Lola Martha na wala yatang pakialam sa reaksyon nila ni Nenita. Sinabi mo pa. At naghawak kamay pa ang magkaibigang matanda sabay tawa. Nagkatinginan sila ni Nenita. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, kaya hindi niya napigilan ang pagngiti. Nagulat pa siya nang kurutin siya nito sa tagiliran. Humilig ito sa kanya at bumulong. Huwag na huwag mo maisipang mag-anak ng 12 dahil sinasabi ko sa'yo, ikaw ang pagbubuntisin ko, Dong. Doon na hindi napigilan ni Trevor ang pagtawa ng malakas. Lahat tuloy ng mga nakapaligid sa kanila ay nagulat. Kahit si Nenita ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Nako, parang hindi ka na talaga papigil, apo ah. Abay ngayon ko na lang ulit nakitang tumawa ka ng ganyan. At natutuwa akong masaya ka talaga sa araw na to. Alam mo bang pareho naming inaalala nitong si Paula ang magiging lagay nyo? Pero mukha namang hindi na kailangan dahil sa nakikita ko ngayon. Ani Lola Martha na abotenga ang ngiti. Tumigil naman siya at tumikhim. Masaya naman talaga kami mga lola at tiyak akong exciting nga ang magiging pagsasama namin nitong si Inday ko. Kinabig pa ni Trevor ng husto ang asawa at inakbayan.
Malapit na nating malaman kung kaninong dugo ang mas matapang. Sa pamilya Morales ba o sa pamilya Bermudez? Biro pa ni Lola Paula sa kanila. Ngumiti si Trevor dito. Tiyak naman po na magandang lahi pa rin ang kalalabasan dahil nasa dugo na natin yun. Tama naman nga. O siya, sige na. Doon naman kayo sa mga nanay at tatay niyo magbigay ng galang. Pagkatapos, estimahin niyo na rin ang iba pang mga bisita. Kami naman ay ang mga amiga namin ng aming pupuntahan. Sabi ni Lola Martha. Sige po, La. Paalam ni Trevor sa mga ito. Hinila niya ang kamay ni Ninita patungo sa kanilang mga magulang na noon ay kausap ang mga kaibigan ng mga ito. Binati sila ng mga to na kagaya ng kanilang mga lola ay hindi maikakaila ang sayang nadarama sa mga muka. At ang hiling din ng mga ito ay apo na mas lalong ikinatahimik ni Ninita sa kanyang tabi. Pagkatapos ng batian nila, ang mga bisita naman ang pinuntahan nilang mag-asawa. Sunod lang naman ang sunod sa kanya si Ninita. At hanggang sa matapos ang reception ay magkabuntot lang sila. Nagtataka pa siya kung bakit hindi masyadong nagsasalita ang asawa. Siguro, iniisip pa rin ito ang tungkol sa hula. Nasa silid na silang mag-asawa sa isa sa mga villa roon sa resort. Katatapos lang ni Trevor na maligo at paglabas niya ng banyo ay nakita niya si Ninita na nasa harapan ng salamin. Hey, hindi ka pa magbibihis? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya mula sa salamin. Halata sa mga mata nito na maraming iniisip, kaya hindi na niya napigilang magtanong. Ano na naman? Naniniwala ka ba sa sinabi nila? Wala sa loob na napahawak ito sa impis nitong tiyan. Natawa si Trevor, pero madali ring pinigilan nang maningkit ang mga mata nito. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Bakit ba iniisip mong bagay na yan? Sabi ko nga sa'yo, walang mangyayari sa atin. Kaya wag mo nang alalahanin na manganganak ka ng 12, dahil hindi yun magkakatotoo. Humarap to sa kanya. Sigurado ka ba talaga? Ayaw mo talagang magkaanak tayo? Bakit? May rason ba para magkameron? Sira ka ba? Siyempre meron dahil mag-asawa tayo. Huminga to ng malalim at biglang nagkalambong ang mga mata. Alam kong hindi mo ako magagawang mahalin dahil si Aika ang mahal mo. And I'm sorry if I ruined your plans. Hindi ko naman sinasadyang mahalin ng lolo at lola ko ng sobra-sobra. Kaya sana, huwag mong isipin na ginusto ko ang nangyari. Dahil hindi naman talaga. Natigilan si Trevor sa sinabi ni Ninita. Ilang sandali niya rin itong pinagmasdan bago siya naman ang napabuntong hininga. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari dahil pareho lang naman tayong naipit sa sitwasyong to. Ang mabuti na lang siguro natin gawin ay maging maayos ang pakikitungo sa isa't isa. You mean, friends? Kahit parang hindi naman yun ang gustong mangyari ni Trevor, sa hindi niya malamang dahilan ay napatango na lang siya at bahagya itong initian. Yeah, friends. So ibig sabihin, tanggap mo na ang pagiging madaldal ko? That will be considered. Sumimangot ito na ikinalapad naman ang ngiti niya. Oo na, sige na. Payag na ako maging madaldal ka. Pero limitado pa rin, okay? Baka kasi mamaya dumugo ang tenga ko. Talaga? Nangislap ang mga mata nito na muli niyang ikinatigil bago nakuhang tumango. Yes, at kung magbabait ka talaga, baka hayaan na kita, Ninita. Muli itong sumimangot. Mabait naman talaga ako Napailing na lang siya at tigil ang ngiting nagtungo sa malaking kama. Umupo siya roon habang kinukuskus ang basa pa ring buhok. Totoo namang mabait ang babae. Wala naman kasing naririnig si Trevor na pangit na impresyon dito mula sa mga kakilala niya. And somehow, he believed that. Pansin pa niya na wala rin itong kaarte-arte sa katawan. Kahit nga ang suot nitong wedding gown ay simple lang at mas pinili nito ang sakto lang sa presyo. Hindi ito katulad ng ibang babae na dahil mayaman, puro luho na lang ang pagkakaabalahan. Tiningnan niyang muli ang asawa nang makitang hindi pa rin ito kumikilo sa kinatatayuan at nakatitig lang sa kanya. Hindi ka pa ba maglilinis ng katawan mo, Ninita? Tanong niya rito. Eto na nga, pero pwede bang huwag ka munang matulog? Bakit? Huwag mo sabihin magsisimula ka ng magkwento. Hindi, kanina pa kasi sumasakit na mga binti ko. Pwede bang magpamasahe sa'yo? Ha? Bakit ako? Pwede naman tayong tumawag ng masahista. May spa naman sa resort. Ayokong mangabala ng ibang tao. Sa katiyak na full na sila dahil wala naman halos umuwing mga bisita. Siguradong marami silang reservation ngayong gabi. Napatango-tango naman si Trevor. Sige na nga, pero bilisan mo sa banyo. Dahil kapag lumagpas ka ng 10 minuto, tiyak na walang masamasahing magaganap dahil inaantok na ako. Parang batang lumundag pa ito at madaling lumapit sa kanya.
Akala ni Trevor kung anong gagawin ni Nenita dahil bigla itong tumalikod. Pakibaba mo naman ang zipper. Ito talaga ang kanina ko pang problema. Napakamot siya sa ulo sabay iling bago ito sinunod. Thanks. At pagkasabi niyon ay bumalik ito sa tokador at kinuha ang pantulog nitong kanina pa nito na ihanda. Saka nagpunta sa banyo. Napabuntong hininga siya. Ano ba talagang ginagawa kong to? Bakit madali niya ako napapasunod? Kausap niya sa sarili bago sumandig sa headboard ng kama at tumingala. Para namang may screen doon na ang nakikita niya lang ay ang magandang mukha ni Ninita. Partikular ang nakita niyang lungkot sa mga mata nito kanina nang banggitin si Aika. Bakit pakiramdam ko kinulam ako ng Ninita na yun? Bakit siya na ngayon ang tumatakbo sa isipan ko? At bakit pakiramdam ko ayoko siyang nakikitang nasasaktan o kahit nalulungkot man lang? Napakamot siya sa noo bago umiling. This is not good. This is not okay. Game na. Naputol sa kanyang pag-iisip si Trevor nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at iluwa roon ang kanyang asawang nakasuot ng ternong pantulog. Hindi naman yun pang sexy, pero iba pa rin ang epekto sa kanya ng shorts nitong hanggang kalahati ng hita at spaghetti strap na pang itaas. Litaw na litaw ang makinis nitong balat at mahahabang mga bias. Lumunok siya bago nagsalita. Bakit ang bilis mo naman yata? Parang wala pang 3 minuto ang itinagal mo sa banyo ah. Walang pakialam na naglakad ito patungo sa kanya. Saka sumampa sa kama. Pagkatapos, pinagpag nito ang talampakan dahil hindi man lang ito nagsuot ng tsinelas na nakahanda para dito. Nang matapos ito sa ginagawa ay binilingan siya. Ito na lang lotion ko ang gamitin mo. Ibinigay nito ang tinutukoy sa kanya bago dumapa sa ibabaw ng kama, sa tabi niya. Lubos-lubusin ko na, baka kasi mawala pa ang chance na to, Dong. Nagbanlaw naman ako ng maayos, hindi ko nga lang binasa ang buhok ko. Pero ayos lang yun, saka pagod na pagod kasi ako sa maghapon. Bukas na lang ako babawi ng ligo. Tuloy-tuloy nitong wika, saka siya tiningnan. Napailing si Trevor. Hindi naman kita tutulugan eh. Sana kahit papaano kinuskus mo ang ulo mo. Ang dami yatang nilagay na gamot dyan kanina. Kinapa naman ito ang buhok at pinisil-pisil yon. Hindi naman. Sinabi ko naman dun sa hairdresser na hayaan lang ang natural na itsura ng buhok ko. Kaya hindi niya masyadong nilagyan ng pampatigas. Kaya kumilos ka na riyan at naghihintay na sa haplos mo ang mga to. Ginalaw pa nito ang 2 binti. Oo na, ano bang gusto mo? Kinuha ni Trevor ang lotion nito at naglagay sa mga palad. Sa kadahan-dahang ikinusko sa naghihintay nitong mga binti. Hindi niya napigilan ng pagpikit nang maglapat ang balat nila. Pakiramdam niya biglang umapoy ang paligid. Can you make it harder? Tanong nito na nagpabalik sa kanyang lumilipad na isip. Like this? Nagsimula siya sa mariing paghagod sa isang binti nito. Harder pa. Saka pisil-pisilin mo rin. Malaki naman yung palad mo. Saktong-sakto lang ang mga yan. Utos pa nito. Muli wala siyang reklamong sumunod dito. Tama na ba to? Yes, that's it. Ang sarap. Gusto mo bang diinan ko pa? Yes, please. Pero dahan-dahan lang ha. Don't worry, I'll be gentle. Oh, ganyan nga. Ang sarap. Paungon na sabi ni Ninita. Hindi niya nakikita ang itsura ng mukha nito, pero halata naman sa tinig nitong satisfied sa ginagawa niya. Ngunit ang hindi nila alam, saktong naghihilutan na sila ay dumating doon ang kanilang mga lola. At dinig na dinig ng mga ito ang mga pinagagagawa nila sa loob ng silid, na inakala pang milagro na. You like it, huh? You want more? Sabi ni Trevor na ikinalaki ng mga mata ng 2 matanda bago sabay na tinakpan ng kanilang mga bibig at humagikhik. Yes, one more please. Tugon ni Ninita na muling ipinagdiwang ng mga lola nila. Nako, siguradong makakabuo na sila ng apo natin, Paula. Mahinang palatak ni Lola Martha. Oo nga, malakas talaga pala yang si Trevor. Sarap na sarap si Ninita eh. Sagot naman ni Lola Paula. Abay oo naman. At tiyak akong uumagahin na silang 2. Kaya bago pa tayo mahuli rito, umalis na tayo. Oo nga, halika na. Sabay hagikhikan ng mga ito. Pero bago umalis ang 2, ilang segundo bang pinakinggan ng mga ito ang ginagawa ni na Trevor sa loob ng silid, saka naghagikhikan na naman na na-excite at umalis. Kinabukasan nagising si Ninita na maganda ang pakiramdam. Ang sarap kasing magmasahe ni Trevor. At sa naalala niya, mabilis siyang bumaling sa kanyang katabi. Napangiti siya nang makitang tulog na tulog pa ang asawa, habang nakapulupot pa ang kamay nito sa baywang niya. Ang gwapo mo palang matulog, lalo na kapag ganito kalapit.
Napatutok ang kanyang mga mata sa labi nito. Those red lips were so inviting. Kung hilingin ko kayang halikan mo ulit ako, gagawin mo kaya? Because honestly, I can't stop thinking about what you did yesterday, Trevor. It keeps replaying in my head. Hindi na niya napigilan ng sarili. Kusang umangat ang kanyang kamay pahaplos sa mga labi ng lalaki. Kagyat pa siyang napapikit nang maramdaman kung gaano yun kalambot. Nanita? Napamulat siya at saktong nagtama ang kanilang mga mata. Trevor? Madali niyang binawi ang kamay, pero agad nitong nahawakan yon. Do you really want me to kiss you? Tanong nito. Napalunok siya, sunod-sunod. Titig na titig lang siya rito at hindi makuhang sumagot. If I tell you that I feel the same, would you believe me, Nanita? Anito at dahan-dahang dinala muli ang palad niya sa pisngi nito. Ito naman ang napapikit ng maramdaman ng init na nagmumula roon. You're so warm, do you know that? And do you also know that right now, even without doing anything, you affect me that much? Nang muling magmulat ang mga mata si Trevor, a burning passion was shown on it. Trevor? Walang maapuhap na sabihin si Ninita kung hindi ang pangalan nito. Kagabi ko pa gustong gawin to, so don't hate me for doing this. Pagkasabi niyon ay mabilis nitong inangkin ang mga labi niya. Napapikit muli si Ninita. Ninamnam muna niya ang mga halik ni Trevor bago kusang tumugon dito. Hanggang sa pareho na silang mawala sa kani-kanilang mga sarili at tangayin ng isa't isa sa isang mainit na tagpo. Kinain nila lahat ng sinabi nila na hindi ibibigay ang sarili sa isa't isa. Nagising na lamang si Ninita na masakit ang buong katawan, lalo na ang nasa gitnang bahagi niya. God, ganito ba talaga yun kasakit? Sabi niya bago tiningnan ng tabi. Wala na roon ang kanyang asawa. Nasaan na si Dong? Bumangon siya at agad na hinagip ang bathrobe na nasa side table bago yun itinakip sa kanyang kahubadan. Tatayo na sana siya nang bumukas ang pinto ng villa. Pumasok doon ng kanina pa niya hinahanap. May dala itong tray ng pagkain. Hey, ayos ka lang ba? Hindi na kita ginising kanina dahil alam kong napagod ka. Ibinaba ni Trevor ang dalang tray sa coffee table na naroon bago ito lumapit sa tabi niya at inilalayan siyang makatayo. Alam kong gutom ka na. Dinala na kita ng pagkain kasi alauna na. What? Alauna na? Bakit hindi mo ako ginising? Anong sabi nila? Hindi ba nila ako hinanap? Sunod-sunod niyang tanong. Just relax, okay? Saka hindi ka talaga nila hahanapin kasi ang nasa isip nila, nasa honeymoon tayo. Namula si Nanita. Kahit pa, nakakahiya pa rin. Huwag mo na silang isipin. Ang isipin mo muna yung pagkain. Kanina ko pa naririnig na nagwawarla ang mga alaga mo sa tiyan. Hindi kaya. Nanunulis ang musong tanggi niya. Sabalit tila may sariling isip ang tiyan niya na tumunog yon ng ilang ulit. Natawa ang kanyang asawa. Okay, hindi na kung hindi. Tudyo pa nito. Lalong humaba ang uso ni Ninita. Ikaw naman kasi, kung ginising mo sana ako. Na hindi dapat kasi nga pagod ka. Ay, ang kulit mo talaga, Ninita. Gusto mo bang selyuhan ko ulit yung bibig mo? At kapag ginawa ko yun, baka hindi ka na talaga makabangon. Sige ka. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na bumitaw sa pagkakahawak ni Trevor. Dire-diretso siyang naupo sa harap ng coffee table na iginatawa na nito ng malakas. Lalong namula ang mukha ni Ninita. Ang dali mo palang pasunurin kapag ganun ang panakot sa'yo, wife. Now I know what to do. Naupo ito sa harap niya at ito na mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Kumuha rin ito ng para sa sarili nito na ikinakunot ng noo niya. Hindi ka pa ba kumakain, Trevor? Nope, hinintay talaga kita. Sumubo ito ng kanin na may kasamang adobong pusit, bago muling sumandok at sa kanya naman iniaro. Oo nga. Sabi nito kahit puno pa ang bibig. Walang nagawa si Ninita kung hindi ang ibuka ang bibig at tanggapin ang isinusubo nito. Marahan na yung nginuya, pagkaway napangiti. Masarap? Tanong ni Trevor. Gusto mo pa ba? Tumango siya. Sinubuan naman siya nitong muli. Lihim na napangiti si Ninita. Para talaga silang newlywed couple na mahal ang isa't isa. At noon niya lang nalaman na sweet at caring din pala si Trevor. Dahil kahit may pagkain naman siya sa plato niya, hindi nito hinayaang sumubo siya kahit na isang beses. He fed her, just like any other loving husband would do. Kaya papaano ba hindi lalakas ang kabog ng kanyang dibdib at unti-unting mahulog dito kung ganoon ito? Ang inaalala niya lang, paano na pagbalik nila sa realidad? Ganito pa rin kaya siya? Mahinang tanong niya sa sarili sabay buntong hininga. I hope so.
And I hope kung ano man ang kahinatnan ng pagsasama namin to, sana hindi ako masaktan sa huli. Because I know that eventually, I'll fall for him deeper if he continues being like this. 2 araw na sila roon sa resort. So far, pareho nilang na-enjoy ni Nenita ang mga sandaling yon. At kagaya ng mga nakaraang araw, kasama nilang naghapunan ang kanilang mga lolo at lola. Umalis na ang kanilang mga magulang ng nakaraang araw dahil uuwi pa ang mga ito sa Davao. Doon kasi nakatira ang mga ito at siyang nag-aasikaso ng mga lupain nila roon. Iha, ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Baka nagsusuka ka na? Nakangiting tanong ni Lola Martha kay Nenita. Po, wala naman po. Maayos naman po ang pakiramdam ko, la. Ngumiti pa ang kanyang asawa sa lola niya. Martha naman, napakaaga pa para roon. Sabi ng kanyang lolo Alfred na asawa nito. Ay, oo nga pala. Ikaw talaga, Martha. Hindi naman instant na makakabuo ang dalawa. Sabi pa ng lolo niya rito. Sus, hayaan niyo na't excited lang talaga kami nitong si Martha. Pagtatanggol naman ni Lola Paula sa kaibigan bago binalingan si Nenita. Apo, tandaan mo na ang pagsusuka ng isang babae ay tanda na buntis na ito, okay? Tabingi ang ngiting tumango si Nenita. Opo, Lola Paula, hindi ko po yun nakakalimutan. Kay Trevor namang bumaling ang matanda. Basta iho, galingan mo na lang, okay? At humagikik pa ito. Lola Paula? Sabay nilang bulalas ni Nenita. Nako, tama si Paula. Galingan mo apo, Trevor. Para sure na agad ang unang apo namin sa inyo. Segunda ng kanyang Lola Martha. Napailing na lang siya habang pulang-pula naman si Nenita. Kayo talagang dalawa. Parang hindi kayo mga matatanda kung umasta. Abay, maano bang hayaan nyo na lang ang mga apo natin? Kung makakabuo sila na ang bahala roon. Hayaan muna natin i-enjoy nila ang isa't isa dahil kapag nabuntis na si Nenita, tiyak na mawawalan na sila ng panahon para lamang sa kanilang dalawa. Saway ng kanyang Lolo Alfred. Tama si Alfred. Sa wakas ay sabat ni Lolo Lucas na asawa ni Lola Paula. Let them enjoy each other's company first. Parang hindi tayo dumaan sa ganyang sitwasyon noon bago nagplanong magkaanak. Saka huwag kayo mag-alala, Nenita, Trevor. Bukas ay aalis na kami para mabigyan kayo ng privacy. Kapag kasi nanatili pa kami rito, baka maya't maya ay kulitin kayo nitong dalawa. Hindi kaya. Sabay na sagot ng 2 lola na ikinatawa nila. We just wanted the best for them. Kayo naman oo. Sabi ni Lola Martha. Oo nga, hindi ba yun din naman ang gusto nyo? Wika naman ni Lola Paula. Nagkatinginan ang mga lolo nila sabay iling. Isa pa pala, doon na muna kayo sa Green Island para walang ibang manggugulo sa inyo. Solong-solo nyo ang lugar na yun. Wika ng kanyang Lolo Alfred. Green Island po? Tanong ni Nenita rito na biglang nangislap ang mga mata. Halatang na-excite sa narinig. Yes, Iha. Hindi ba gustong-gusto mo makapunta roon? That's one of the best islands we own and the most private. Sagot ng lolo ni Trevor. Ngumiti ang kanyang asawa rito. Thanks, Lolo Alfred. No worries, Iho. Parte ka na talaga ng pamilya kaya walang rason para hindi mo maranasan ang mga privileges ng pagiging isang Bermudez. Tumango lang ito at hindi na nagsalita pa. O siya, kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Wika naman ni Lolo Lucas. Wala namang kumontra dito. Palihim na nilingon ni Trevor si Nenita na muling natahimik. Nakatutok sa pagkain ng atensyon nito, pero halatang may malalim na iniisip. Kung ano man yon, siguro mas tamang hayaan na lang muna niya ito. Kahit pa nga ang totoo, nangangati na siyang magtanong. Dahil hindi niya namamalayan na sa paglipas ng mga oras, unti-unti na nitong napapasok ang puso niya. And somehow, he was wishing that she feels the same way. Dahil napatunayan niyang hindi naman pala ito mahirap mahalin. Kahit na maiksi pa lang ang panahon na nakikilala niya ito. Pagkatapos ng hapunan ay agad na nag-impake ng damit si Nenita. Bumalik na ang sigla nito at hindi maikakailang excited na makapunta sa Green Island dahil paham-ham pa ang kanyang asawa. Napailing na lang si Trevor bago tinawagan ng kapatid na pansamantalang humahawak sa Bermudez Oil Company at sa Bermudez International Bank. Train, ikaw na muna bahala dyan sa kumpanya. Just ask my secretary kung may mga kailangan ka, lalo na sa mga dapat pirmahan. Pupunta kami ni Nenita sa Green Island at alam mo naman dun, walang signal. Bili niya sa kapatid. Dapat kasi 3 araw lang ang honeymoon nila, pero mukhang matatagalan sila sa isla dahil sa nakikita niyang kasiyahan ng asawa. Ayaw naman niya yung putulin kaagad. Okay kuya, enjoy your honeymoon.
Send regards to Nanita for me, sabi nito. Okay, sige na. Mag-i-empake pa ako. Alright, bye kuya. Pagka-off niya sa kanyang cellphone ay nilagay niya yon sa side table saka tinulungan si Nanita na mag-empake. Ano palang sasakyan natin, Trevor? Tanong nito na naupo na sa kama habang pinanonood siyang maglagay ng mga damit niya sa maleta nila. Isa na lang ang ginamit nila dahil mag-asawa na naman sila. Yate, why? Hindi nililingong sagot niya. Marunong ka? Natawa siya. Tinapos muna niya ang pagzizipper ng maleta bago ito tiningala. Oo naman. Ano naman palagay mo sa akin? Aba, malay ko ba? Hindi pa naman kita nakasamang maglalag dati gamit ang yate, no? Sa tuwing magbabakasyon ako rito, laging sina lolo at lola ang kasama ko at iba mong kapatid. Yeah, busy lang ako sa pag-manage ng kumpanya namin. At kay Aika? Kusang lumabas sa bibig nito. Hindi pa nakaligtas sa kanya ang pait na kaakibat ng tinig nito. Huminga ng malalim si Trevor saka hinawakan ng palad ni Nanita. Tiningnan niya muna ang magkahawak nilang mga kamay bago ang mga mata nito. Do you want to know a secret, wife? Napakunot ang noon nito. Ano naman yun? Do you know that I'm slowly forgetting her day by day? And you know the reason why? Why? Because of you, Nanita. Because I somehow find myself slowly falling for you. Do you believe that? Do you believe na nag-uumpisa na akong kainin ng mga sinasabi ko nung kasal natin? Unti-unti na kitang nagugustuhan kahit na annoying ka. Pinisil pa niya ang pisngi ng misis. Talaga? Napangiti siya. Inabot ng isang kamay niya ang buhok nitong nasa gilid ng pisngi nito at inipit yon sa likuran ng tenga nito. Kung paniniwalaan mong sinasabi ko, then yes, it's true. Hindi naman na tayo estranghero sa isa't isa. In fact, we've known each other since we were infants, I'd say. Hindi man tayo nagkakausap ng madalas o yung tipong naiiwan sa isang mesa para lamang makilala ang isa't isa. Pero palagi naman tayo nagkikita. At sa mga panahong yun, we knew exactly that we both have this kind of impressions toward each other. And I should say both bad impressions. Pabirong sabi niya na ikinatawa nito. Well, nararamdaman ko naman kasi na ayaw mo sa akin kaya nahihiya akong lapitan ka at kaibiganin. Ang suplado mo kaya? Hindi ko naman yan itinatanggi. Pero isang pagiging crowd stealer mo kaya wala na akong pagkakataong kausapin ka pa. Palagi ka kasing pinagkukumpulan ng mga tao. And I don't really know how to approach someone like you. Madali lang naman. Sana sinabi mo na agad na, Hi, can I have your number? Or can I invite you out for lunch? Natawa siya ng malakas dahil doon. That's old school, wife. Alin naman ang old school doon? Saka para sabihin ko sa'yo, hindi ako tatanggi kung ganoon ang gagawin mo. Hindi naman ako choosy lalo pat kasing gwapo mong lalapit sa akin. Napailing si Trevor. Oo na. So, let's make a truce then. Anong truce? Di ba mayroon na? Di ba sabi mo friends na tayo? At may friends bang higit pa sa pagiging magkaibigan ng ginagawa? May halong panunod yung tanong niya. Namula si Nanita. Ikaw talaga sari-sari ng sinasabi. Sa totoo lang naman. Oo na nga. So, ano ngang truce ang sinasabi mo? Let's give us a try. Alam naman nating pareho na ang pagsasama nating to ay panghabang buhay na. No U-turn, ika nga. Kaya para hindi naman tayo kagaya ng aso't pusa, subukan natin ng isa't isa. Wala namang mawawala, hindi ba? Sa piling pa rin kasi ng isa't isa tayo babalik. Paliwanag niya rito. Nakita niyang nag-isip to bago tumango. Okay, wala namang problema sa akin. Because just like you, I find myself liking you a lot. Hindi ka naman talaga suplado. You still have your soft side. Hindi nga lang yun madaling makita ng iba dahil palagi kang seryoso. Si Trevor naman ang napangiti ng malapad. Really? Baka naman sinasabi mo lang yan kasi wala ka namang ibang kasama palagi rito kundi ako. Hindi totoo yun, hubby. You really cared a lot and you're very sweet. Well, thanks for that compliment. First time ko yung marinig sa'yo. Dahil ngayon lang tayo nag-open sa isa't isa. And don't worry, babawasan ko ng pagiging madaldal ko. Baka yun pa ang maging dahilan para maudot ang lahat ng to. No, mabilis siyang umiling. That's your charm anyway. Kaya wala nang kaso talaga sa akin ng pagiging madaldal mo. Natawa ito. Oo na, basta wag mo lang ako masabi-sabihin ng dumudugo ang tenga mo dahil literal na gagawin ko yun sa'yo. Takot naman ako. Napahalakhak naman ito nang mag-anyong natakot siya. And seeing her like that was mesmerizing.
Hindi alam ni Trevor na may mas isasaya pa pala ang nararamdaman niya sa mga nakalipas na araw. That moment was the testimony of it. Kaya sana tuloy-tuloy na yon. Kinabukasan, pagkaalis ng mga lolo at lola nila ay nagtungo na sila sa Green Island sakay ng yate. At hindi talaga mapigilan ni Nenita ang mamangha sa itsura ng isla. It was like a mini rainforest. Yun ang dahilan kung bakit tinawag yung Green Island at kung bakit eksklusibo lang yun sa pamilya Bermudez. Siguro dahil ayaw rin ng mga ito ang magambala ang magandang likas na yaman na naroon. Wow, this place is magnificent. Ang sarap ng simoy ng hangin at ang lamig pa. Sigurado ako mag-enjoy talaga tayo rito. Sigaw ni Nenita habang ibinababa ni Trevor ang angkla ng yate. Of course, we can explore the whole island kung gusto mo, wife. Talaga? Oo naman. Kung ano mga activities ang gusto mo, gagawin natin. Okay, sinabi mo yan ha? Oo nga, kulit. Napailing ito bago siya inalalayang bumaba. Walang pakialam si Nenita kung mabasa ang suot niyang summer dress. Basta ang nasa isip niya sa mga sandaling yon ay sila lamang ni Trevor ang tao sa isla. She can't wait to discover the island and to know more about her husband. Dahil nang magtapat ito kagabi sa kanya, pakiramdam niya siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. And she can't wait to see their progress as husband and wife. Tinulungan niya si Trevor na magbaba ng mga gamit na daladala nila. May katamtamang laki ng villa sa islang yon na siyang tutulayan nila. Kompleto yun sa gamit, maliban na lang sa walang kuryente. Pero ayon naman kay Trevor ay may solar doon na ipinasadya talaga ng lolo nito, kaya hindi rin problema ang ilaw sa isla. Nang maayos na lahat ng gamit nila, hinayaan muna siya ni Trevor na mag-ikot-ikot sa dalampasigan habang itong nag-aasikaso ng pagkain nila. Pagkatapos niyon, natulog sila bandang hapon. Kinagabihan naman ay sa yate sila kumain, naluto pa rin ng kanyang mister. They enjoyed sailing while eating. What do you want for our endearment pala bukod sa husband and wife? Tanong na Nenita kay Trevor sa pagitan ng pagsubo. Sarap na sarap siya sa inihaw nitong talakitok dahil fresh na fresh yun. Tapos, may kasama pang sausawan na toyo mansi na maanghang. Ikaw ba? Sandaling nag-isip si Nenita. Total pareho naman tayong laking Davao, dong at inday na lang. Ano sa tingin mo? Dong at inday talaga? Wala na bang mas unique pa ron? Sumimangot siya. Kung gusto mo, buko at salad na lang, o kaya sweetie pie, or baby na lang. Umiling-iling to. Sa dong at inday na lang ako. I feel cringe hearing those endearments you mentioned. Pero mas gusto ko pa rin ng wife at husband. Malapad na napangiti si Nenita. Okay, dong ko at hubby minsan. So ano palang favorite food mo? Pag-iiba niya ng usapan. Getting to know each other ba to? Yes. Kung gusto talaga nating i-level up ang relasyon natin, magsimula tayo sa umpisa. So ano na, sagot. Natawa si Trevor. Hindi ko alam na may pagka-impatient ka rin pala. Pero sige, adobo talaga ang paborito ko with lots of fried garlic. Wow, pareho tayo. Talaga? Akala ko adobong pusit na paborito mo, Inday. Well, technically, that's adobo also. So you mean basta adobo trip mo? Aha. Tumango-tango siya. Okay then, palagi kitang ipagluluto ng kahit anong adobo pag uwi natin sa bahay. Sabi nitong nakangiti. Bigla namang na-excite si Nenita. Talaga? Oo naman, basta para sa'yo, Inday ko. Napangiti siya bago inubos ang laman ng bibig. May ideya kasing pumasok sa kanyang isip. Let's do something dong. Sabi niya habang nakatitig sa mukha ni Trevor. Ang gwapo kasi nito kaya hindi talaga niya maiwasang hindi ito titigan. Ano naman yun? May knock-knock ako. Anya. Knock-knock? Anong knock-knock? Napairap si Nenita. Saang panahon ka ba ipinanganak at simpleng knock-knock ay hindi mo alam? Napakamot na sa ulo. Pasensya na, hindi ako palanood ng ibang programa maliban sa news na tungkol sa negosyo. I'm not into social media also. Oo na, ituturo ko na lang sa'yo. Ganito, kapag sinabi kong knock-knock, sasabihin mo naman who's there. Kapag sinabi ko ang sagot, sasabihin mo yung sinagot kong kadugtong ng who. Tapos kakanta ako. Napataas ang dalawang kilay ni Trevor. Kakanta ka? Sigurado ka ba? Aba dong, ano namang palagay mo sa akin? Boses pala ka. Natawa ito na ikinainis naman ni Nenita. Wag na nga. No, go on wife. Game na. Okay, knock-knock. Who's there? Alertong sagot ni Trevor. Trigger na wag magkamali. Adobo. Adobo who?
Adobo nang tayo'y magkakilala. Adobo nang tayo'y muling magkita. Adobo nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Adobo ay inibig din kita. Adobo. Hindi na natapos ni Ninita ang pagkanta niya ng isang linggong pag-ibig na ginamitan niya ng adobo. Tumawa na kasi ng malakas ang kanyang asawa. Pulang-pula ito at halos magkanda ubo-ubo na. Hoy, baka naman kung mapano ka niyan. Sige ka, mamaya uutot ka ng uutot kasi papasukin na hangin ang tiyan mo. Sandali naman itong tumigil pero halata namang pigil lang nito ang matawa muli ng malakas. Kasi naman ikaw, hindi ko alam na may pagkakomedyante ka rin pala. Akala ko naman clown na ang sasabihin mo. Hindi ang ganda mo namang clown. Nabigla si Ninita sa narinig. Pagkaway impit na tumili. Hinampas pa niya ang ibabaw ng lamesa bago ipinadyak ang mga paa. Ang cute mo palang kiligin, Ninita. Puna ni Trevor na ikinatigil naman niya. Hindi hindi ako kinikilig. Talaga ba? Pinagmasdan siya nito ng matagal. Hindi naman yun makayanan ni Ninita kaya nag-iwas siya ng tingin. Oo na nga, kinikilig na ako dong. Isa pa nga. Muli siyang napabaling sa asawa. Ang alin? Yung knock-knock. Isa pa. Gusto ko pang makarinig ng maganda mong tinig. Akala ko ba boses pala ka ako? Hindi Sino may sabi te papaputol ko ang dila? Napahagikhik si Ninita. OA? OA na kung OA. Basta isa pang knock-knock wife. Sige na nga. Knock-knock. Who's there? Isda. Isda who? Isda na ko. Kay sakit naman ang ginawa mo. Isda. Muling humagalpak na tawa si Trevor. Halos maihina ito sa kinauupuan. Siya namang pinanood ni Ninita ang asawa. Hearing him laugh like that, parang ang gaan-gaan lang ng paligid. Para bang alis lahat ng problema at stress niya sa buhay. At hindi na niya mahintay pang patawanin pang muli ang asawa. Dahil ang katumbas naman niyon ay kagalakan sa puso niya. Makalipas ang isang linggo ay bumalik na sila sa Maynila. Doon na sila tumuloy sa mansyon ni Trevor. At bagamat may katulong ito, mas pinili pa rin ni Ninita na maging hands-on sa asawa para mas maramdaman nitong ito ang pinaka-importanting tao sa kanya. Habang nadadagdagan ng mga araw, linggo at buwan na nagsasama silang mag-asawa sa iisang bubong, unti-unti ay nakikilala nila ng husto ang isa't isa. At masasabi ni Ninita na tunay na may puwang nasa puso niya ang asawa. Hindi nga lang niya alam kung ganoon din si Trevor nang nadarama. Isang umaga habang naghahanda ng almusal nila ay pangiti-ngiti si Ninita. She's not a good cook, pero papasa naman sa panlasa ng kahit na sino ang luto niya. At masaya siyang pinagluluto si Trevor araw-araw. Good morning, Inday ko. Nakangiting bati ni Trevor sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran. Bakit ikaw nagluluto? Nasaan si Namanang? Good morning, Dong. Namamalengke si Namanang. Sinabi kong ako nang maghahanda ng almusal mo. Doon ka na lang sa lamesa. Baka mga may prito ka gawa nitong niluluto ko. I don't care. Mas gusto ko rito sa tabi mo. Napangiti si Ninita. Ang sweet mo talaga? Matagal na po. Hindi siya sumagot at naiiling na lang na ipinagpatuloy ang pagluluto sa ganoong posisyon. Ano nga palang schedule mo ngayong araw? Gusto mo bang dalhan kita ng pagkain sa opisina mo? Basag ni Ninita sa katahimikan nila. Ipinatong muna ni Trevor ang baba nito sa ibabaw ng balikat niya. Well, dahil ang tagal kong nawala, tambak pa rin ang mga papeles na kailangan kong pirmahan. Pero teka, di ba magsisimula ka na ng training mo sa kumpanya niyo, wife? Oo nga pala, pero pwede naman kitang puntahan. Magkatabi lang naman halos sa mga company natin. Tama ka, bakit ngayon ko lang naisip yun? So, lunch sa opisina mo? Sige, ako na lang ang order para hindi ka na mahirapang magluto. Ayoko kasing nahihirapan ng mahal ko. Natigilan si Ninita sa pagbaliktad ng pinipito niyang itlog. Nilingon niya ang asawa. Anong sabi mo, Dong? Sinabi ko, alin dun? Lumabi siya. Yung huling sinabi mo. Malapad na napangiti si Trevor. Yung mahal na kita? Sunod-sunod siyang tumango. Yeah, it's true. Mahal na nga kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin. At isa pa, ikaw na ngayon ang dose of happiness ko. Ikaw na ang aking inday. At mabilis nitong idinampi ang mga labi sa kanya. I love you, inday ko. Wala akong pakialam kung maghintay ako ng matagal. Ang importante, kasal na tayo.
Hindi ka na talaga makakawala pa sa akin. Dagdag pa nito. At sino namang may sabi sa'yo nakakawala pa ako sa'yo? You know I love you too. Ito naman ang sandaling natigilan habang titig na titig sa kanya. Talaga ba? Oo. I love you, Dong Trevor. I love you so much that all I wanted to do is make you laugh every second of my life. Mula nang makilala natin ng husto ang isa't isa, sa'yo na ang puso ko. Hindi ko nga akalain na magmamahal ako sa isang seryosong lalaki. Magkabaliktad kasi tayo ng personalidad. Unti-unti itong napangiti bago siya siniil ng nagbabagang halik. Kung hindi pa niya ito tinapik dahil nangangamoy na ang piniprito niya, tiyak sa iba na namang mundo sila mauuwi. Ayan, nasunod na tuloy. Nanghihinayang na wika ni Nenita bago mabilis na pinatay ang kalan. Sus, hayaan mo lang yan. Kahit naman kasi anong klaseng luto pa ang gawin mo, kakainin at kakainin ko pa rin naman. Sabi naman nito. Dahil mahal mo ako? Aha, dahil mahal kita, wife. Okay, kung mahal mo nga ako, maghayin ka na para makakain na tayo at para makapasok ka na sa opisina. Napasimangot naman ito na ikinatawa niya. Ay, ang cute ng dodong ko. Kinurot pa niya ang pisngi nito na lalo nitong ikinabusangot. Muling natawa si Nenita at kung ganoon sila palagi, tiyak na walang araw na hindi mapupuno ng tawanan ng kanilang bahay. Ang bahay kung saan sila bubuo ng kanilang mga pangarap at masayang pamilya. Nang bandang tanghali nga ay pinuntahan ni Nenita si Trevor sa opisina. Muntik pa niyang makalimutang may usapan sila dahil sa pagiging busy. Hindi na rin siya naka-order ng pang-lunch nila. Mabuti na lang talaga at may dala si Nenita na pagkain dahil kung hindi, baka nakutusan na niya ang sarili. Marami ka ba talagang trabaho? Dapat pala hindi na ako nagpunta. Sabi nito habang ibinababa ang mga pagkain dala sa center table na nasa loob ng opisina niya. No, it's fine. Pagdating sa'yo, walang busy schedule dahil mas uunahin kita kaysa sa ano pa man. Kaya pala, nakalimutan mo akong i-text. Inaantay ko kung magluluto ako o order. Pero naisip ko na malamang busy ka, kaya ako na lang ang bumili ng lunch natin. Sorry talaga. Promise di na mauulit. Di ko kasi nabili na ng sekretary ko. Okay lang, Dong. Halika na nga bago pa lumamig ang mga to. At para na rin madali kang makatapos at makapag-umpisa ulit ng trabaho mo. Masigla naman niyang sinunod si Nenita. Wow, adobo talaga? Anya nang makita ang mga nakahain. May adobong manok na may atay at balunan at maraming crispy garlic. Tapos meron ding beef with broccoli saka sweet and sour pork. Hindi rin ito nakalimutang bumili ng mango juice para sa kanilang dalawa. Of course, paborito natin ng mga yan kaya yan ang binili ko. Sige na, maupo ka na Dong at sasando ka na lang kita ng food. Kaya naman madaling bumigay ang puso ko eh. Kasi naman super maalaga ka, wife. Ni Trevor bago umupo. Ay nako, matagal na. At bago pa tayo magkabilugan ng ulo rito, heto na ang para sa'yo. Ibinigay nito ang isang plato sa kanya. Thanks, Inday ko. Ngayon ko napatunayang napakaswerte ko sa'yo. Talaga, kaya kumain ka na bago pa lumaki ang ulo ko sa kapupuri mo. Natawa si Trevor at nagumpisa na silang kumain. Manaka-naka ay nagsusubuan pa sila hanggang sa matapos. Sir, anang sekretarya niya nang kumatok ito at buksan ang pinto ng opisina niya. Yes? May bisita po kayo. Alanganing tugon nito. Napakunot ang noo niya bago tiningnan si Nenita na abala naman sa paglilinis ng mga kinainan nila. Sino? Saka it's not even 1 p.m. Hindi pa tapos ang break time ko. And can't you see kasama ko ang asawa ko? Pero sir, Trevor. Nagulat siya nang bigla na lang pumasok si Aika. Aika? Napatingin siyang muli kay Nenita na ngayon ay nakatingin na rin sa babaeng palapit na sa kanila. Trevor, I missed you baby. At walang sabi-sabing niyakap siya nito. Ilang sandali siyang natigilan bago nakuhang kalasin ang mga kamay nito sa katawan niya. Teka lang, Aika. What are you doing here? Dumistansya siya rito dahil sa gilid ng mga mata niya ay nakikita niyang namumula na sa inis si Nenita. I told you, I missed you. Pero hindi ba may usapan na tayo? And you agreed to it? Oo nga, pero parang hindi ko kaya. Mangiyak-ngiyak nitong sagot. Tuluyan na niyang nilingon si Nenita na noon ay kinukuha na ang bag nito. Wait, where are you going, wife? Mabilis niyang pigil dito. Huminga to ng malalim. I think kailangan niyo mag-usap na dalawa at hindi kayo makakapag-usap kung narito ako. No, kung mag-uusap kami, mas gusto kong marinig mo ang lahat ng sasabihin ko sa kanya. Nilingon niya si Aika. Aika, I'm so sorry, but this is my wife, Nenita.
Natigilan naman ito, halataring natauhan. I'm really sorry for leaving you, Aika. Pero maayos naman tayo nag-usap noon, hindi ba? Ipinaunawa ko naman na sa'yo ang mga rason kung bakit kailangan natin maghiwalay. Dahil ayoko talaga mapaasa. Ayokong paasahin ka pa. Kaya nga kahit pahapyaw pa lang ang mga sinabi noon ng lola ko sa akin, inayos ko ng lahat. Dahil ayoko talaga makasakit ng ibang tao, lalo na ng babae. And believe me, mahirap din sa akin yun nung una. But then, 7 months had gone so fast. Things changed and I could see that you also changed. Dagdag pa niya bago tiningnan ng halata na nitong tiyan. Napatingin din ang babae roon maging si Nanita. Don't tell me it's yours. Tanong ni Nanita kay Trevor. Halata ang matinding pag-aalala sa tinig nito. Biglang nawala ang inis na kanina lamang ay nakalarawan sa mukha nito. No, I'm sure that it's not mine, wife. Hindi na idinitalye pa ni Trevor kung bakit siguradong sigurado siya. Dahil ayaw naman niyang ikwento pa dito kung gaano kalalim ang naging relasyon nila ni Aika noon. Hindi niya gustong makita na nasasaktan si Nanita. Matagal muna silang pinagmasdan ni Aika, lalong-lalo na si Nanita. May ilang minuto ring dumaan ang katahimikan sa kanila, habang panay ang buntong hininga nito. Pagkatapos, saka ito muling nagsalita. He's right, this is not his. And I'm sorry for coming here. Hindi ko naman gusto makagulo. It's just that, dito lang ako dinala ng mga paa ko. Maybe because I feel safe here. And maybe because Trevor is the only person who could understand me. But I could see now that he's happy with you. Dagdag pa nito habang nakatingin kay Ninita. At sa pagkagulat ni Trevor ay lumapit dito ang kanyang asawa. Pagkatapos, hinawakan nito ang kamay ni Aika. We never intend to hurt you. Hindi ko gustong makasira ng isang relasyon. I'm sorry. Nangingilid ang mga luhang wika nito. No, you don't have to say sorry. Tama naman si Trevor. Bago pa kayo ikasal, matagal na panahon na kaming hiwalay. Siguro para bigyan din ng oras ang aming mga sarili na palayain ng isa't isa. Para makamove on. Para nga naman may panahon pa siyang maayos ang sarili niya bago kayo magharap sa altar. Bago kayo magsumpaan. Ako lang talaga tong medyo hindi pa talaga makaahon. But eventually, I know I will. Hinawakan ni Aika ang maumbok nitong tiyan. May rason naman na akong mag-move on. Kaya nga lang, mag-isa ko na lang tong babalikatin. Dahil ayoko naman sa lalaking walang paninindigan. Sorry kung naparito ako. Nagbabaka sakali lang ako na makipag-ayos kay Trevor. Pero mukha namang okay na siya. Muling tumulo ang mga luha nito na madali namang pinunasan ni Nanita. Again, we are sorry. Kami ni Trevor. And if you need any kind of help, don't hesitate to ask, okay? Dahil hindi rin ako mangingiming tulungan ka. Naku, wag na. Kaya ko na to. Saka, hindi mo ba napapansin? Ang alin? Takang tanong ni Ninita. Na kanina pa nangungunot ang noon ng asawa mo. Napatingin kay Trevor ang dalawang babae. Kasi naman, para bang ang tagal na ninyong magkakilala? Sabat ni Trevor. Nagkatawanan ang mga ito bago sumagot si Aika. Lalo na kung dama mo na hindi naman threat sa'yo ang nasa harapan mo. And based on my short observation a while ago, kung paano mo siya itrato at kung paano siya sa'yo, I could say na totoong nakikita kong sparks ng pagmamahal sa mga mata nyo. At sino ba naman ako para humadlang pa ron? You know me, Trevor, hindi ako madamot, lalong hindi ako palaaway na tao. As much as possible, I always choose my peace. Napatango-tango siya, kaya niya rin minahal noon si Aika dahil sa ganoong personality nito. But right now, kuhang-kuha na ni Nanita ang puso niya. Matamis na ngumiti sa kanya si Aika. I could also see that your wife has a very bright energy, Trevor. Para bang kahit na gaano kagalit ang isang tao sa kanya, mahahatak pa rin niyang magandang enerhiya na siyang nagpapagaan sa paligid. Kaya madaling nawawala ang galit. Alam mo yun, para siyang araw na may daladalang sinag. And she's a good speaker. Happy akong makita ka na maayos sa babaeng pinakasalan mo. Sila namang mag-asawa ang nagkatinginan bago sabay na nagkangitian. Tama ka, Aika. Kaya mabilis ko rin siyang natutunang mahalin. Inaamin kong nagilty ako nung iniwan kita. Pero naisip ko na hindi siguro tayo para sa isa't isa. Si Ninita ang talagang nakatakda para sa akin. But I'm wishing you happiness too. Bukod sa anak mo, sana makatagpo ka rin ng lalaking mamahalin at tatanggapin ng buong puso ang anak mo. Thank you, Trevor. Tanggap ko na rin na hindi tayo meant to be. Alagaan mo ang asawa mo at wag na wag mo siyang pakakawalan pa. I will, Aika. Thank you. O siya, hindi na ako magtatagal.
I'm so sorry again for barging in. Pagkaalis ni Aika ay niyakap ni Trevor si Ninita. Sorry for that, wife. Hindi na yun mauulit. Bulong niya rito. That's good to hear, Dong Trevor. Ang pangit ko pa namang magselos. Baka nakakatakot ka mo. Lumabi ito. Excuse me ha, hindi ako nakakatakot magselos no. Possessive lang talaga ako. Well, that goes to show that you really love me. At hinalikan ni Trevor ang noo ng asawa. I know, kaya wag na wag ka magkakamali dahil mawawalan ka talaga ng kaligayahan. Natawa siya. Oo na po, pero promise ko na ikaw lang ang nasa puso ko, Inday. I love you. Sagot niya sabay halik sa labi ng misis. Mas naging maayos ang pagsasama nila ni Trevor mula ng araw na yon. Walang oras na hindi siya nito kinukumusta. Walang oras na hindi nito ipinadarama sa kanya kung gaano siya nito kamahal. And she's happy. She's happy because he chose her. Kaya wala siyang gagawin sa araw-araw kung hindi ang piliin to, mahalin at pagsilbihan. Makalipas pa ang 5 buwan, delayed na ng 1 linggo si Ninita. Ayaw naman niyang mag-isip ng kung ano-ano, pero yun kasi ang unang beses na hindi siya dinatnan. Hi, Inday ko. I have a surprise for you. Dinalan kita ng durian. Hindi ba paborito mo to? Bati sa kanya ni Trevor pagpasok pa lang nito sa pinto ng bahay nila galing trabaho. Wow, thank you, Dodong ko. Bilis, buksan mo na. Naglalaway na ako eh. Excited niyang sabi. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na sumuka kanina pag alis ko? Tanong pa nito habang magkasunod nilang tinungo ang kusina. Nagsusuka kasi siya kanina bago ito umalis. Hindi nga sana ito papasok, kaso pinilit niya dahil may importanteng meeting ito. Hindi na, nalamigan lang yata ang tiyan ko. Halos madaling araw mo na akong pinatutulog ah. Malakas na natawa si Trevor. Parang mabigyan na natin ng apo si na Lola. Ayoko naman paghintayin sila ng matagal. Malay mo naman, next month may mabuo na tayo. Ay sus, katwiran pa talaga. Totoo lang naman ang sinasabi ko, Inday. Oo na nga. Pero kung kaloob naman sa atin, ibibigay naman yan ni Lord. Yun nga lang, sa tamang panahon nga lang. Nagkabit to na mga balikat. Tama ka ni naman. Kaya nga, at kaya buksan mo na nga yung durian dong, dahil kanina pa ako naglalaway dito oh. Okay, Master. Napangiti na lang si Ninita. Ito ang gusto niya sa asawa. Kung anong sabihin niya, agad nitong sinusunod. Heto na ang durian mo, Inday ko. Biglang napatakip sa kanyang ilong si Ninita. Hindi niya alam pero bigla ay ayaw na niya sa amoy ng durian. Bakit ang baho niyan, Dong? Ha? Napatingin si Trevor sa hawak na ilang perasong durian. Inilagay pa nito yon sa isang platito. Same pa rin naman ang amoy ah. Check mo pa. Saka diba ikaw ang nag-request nito? Madaling umiwas si Ninita. Gosh, ang baho talaga. Hindi na lang ako kakain. Ikaw na lang ako kumain yan. Tumayo siya at diretsyong nagtungo sa silid nilang mag-asawa. Naupo siya sa gilid ng kama at agad na nagpahid ng lotion sa katawan. Nag-spray din siya sa buong silid nila ng pabango dahil parang kahit doon ay naaamoy niya ang durian. Nanita, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Trevor nang sundan siya nito. No, dyan ka lang. Mabilis niyang pigil ng akmang lalapit sa kanya. Napakunot noon naman ito. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Kumapit na rin kasi sa'yo ang amoy ng durian. Napakamot ito sa ulo. Bakit naman biglang nag-ibang panlasa mo? Hindi ba favorite mo yun? Basta, ayoko sa amoy ng durian. Naiiling na lang si Trevor at hindi nakipag-argumento pa sa kanya. Sige na nga po, niligo na ako. Kinabukasan, nagising si Ninita na masama na naman ang pakiramdam. Nanghihina ang katawan niya at parang hinahalo ang kanyang sikmura. Dali-dali siyang nagpunta sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Halos na ilabas na yata niyang lahat ng kinain ng nakaraang araw. Hinang-hinang napasalampak siya sa sahig. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagtabi sa kanya ni Trevor. Masuyo nitong hinagod ang likod niya. Nanita, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? Bakit nagsusuka ka na naman? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ko alam, Dong. Di ba kahapon ganito rin ako? Baka iba na yan, wife. Dalhin na kaya kita sa doktor. Umiling si Ninita. Sa ganitong oras lang naman nangyayari, nawawala rin naman. Huminga to ng malalim. Ganun ba? Pero kapag sumama ulit ngayong araw ang pakiramdam mo, punta na tayo sa doktor ha? Tumango naman siya. Halika na, ipagtitimpla kita ng gatas para mainitan ng tiyan mo. Baka kasi nalamigan ka lang. Inalalayan siya ni Trevor patayo.
Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa kama na bigla na lang siyang mahilo. Bakit, Inday? Agad nitong kinapitan ng mahigpit ang braso niya. Nahihil. Hindi na naituloy ni Inday ang pagsasalita dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Nanita! Malakas na sigaw ni Trevor at agad na binuhat ang asawa. Hindi na siya nag-atubili pang dalhin to sa pinakamalapit na ospital. Pagdating nila roon ay agad na in-examine ng doktor si Nenita. Naghihintay na siya ng resulta ng mga lab test nito ng magising to. Trevor? Yes, Inday ko. Nandito ako. Sabi niya na agad hinawakan ng kamay nito. Nasaan tayo? Tanong nitong iginala agad ng mga mata sa paligid. We're at the hospital. Dinala na kita rito nang himatayin ka. Wala pa naman ang resulta ng mga lab test mo kaya dito muna tayo pansamantala. Ikinuha agad niya ng VIP room ang kanyang asawa para hindi ito magambala sa pagtulog nito. Magtatanong pa sana ito nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon ang isang may edad na lalaking doktor. Doc, how's my wife? Tanong agad niya dito. Your wife is fine, Mr. Bermudez. Ang nangyari sa kanya ay normal lang sa isang babaeng buntis. But of course, you need to be extra careful at nasa first trimester pa lang ang pagbubuntis niya. Paliwanag nito. Po? Sabay nilang bulalas ni Nenita bago nagkatinginan. My wife is pregnant? Sunod niyang tanong. Yes, Mr. Bermudez. Congratulations. She's 6 weeks pregnant by the way. Napatalon si Trevor. Yes! Sa wakas nakabuo na rin kami. Sigaw niya bago binalingan si Nenita na nangingilid naman ng mga luha. Walang sabi-sabing pinupog niya ng halik ang mukha ng misis. I love you, Inday. I love you so much. Masaya at paulit-ulit niyang wika. I love you too, Dong. Pero pwede bang tama na munang halik? Puno na ng laway mo ang mukha ko eh. Natawa siya pati ang doktor. Anyway, congrats ulit sa inyong mag-asawa. Narito nga pala ang reseta ng mga vitamins na kailangan niyang inumin. Kung first-time parents naman kayo, nakalista na rin ho dyan ng mga bawal kay Mrs. Bermudez. Basta bawal na bawal po sa buntis ang stress. Bili nito. Don't worry, Doc. Hindi mangyayari yon. At muli niyang siniil ng halik ang asawa. Masayang-masaya lang ang puso niya at dama niyang ganoon din si Nenita dahil sa wakas ay nabiyayaan na rin sila ng anak. Makalipas ang 9 na buwan ay isinilang na ni Nenita ang kambal nilang anak ni Trevor, sina Tristan at Terry. Kaya naman buong pamilya nila ay tuwang-tuwa, lalong higit ang mga taong pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang mga lolo at lola, na naging dahilan kung bakit sila ikinasal at ngayon ay masaya silang nagsasama at nagmamahalan. Hindi nila kinalimutan ang bilin ng mga ito, na palaging mamahalin at irerespeto ang isa't isa. Na wag bibitiw, lalo na kung may dumating na pagsubok. At higit sa lahat na ang poong lumikha ang dapat laging nasa gitna ng kanilang pagsasama. Sapagkat sa kanya nagmumula ang tunay na lakas, tibay at pag-ibig. Indeed, arranged marriage is not always about being forced. Sometimes, it's about discovering the kind of love that grows, quietly, faithfully, and beautifully, when two hearts choose to stay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.